Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong inilabas mo ang Ehipto, ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bahagi ng ating binasa ay isang magandang panalangin sa Diyos na puno ng kababaang loob at tiwala. Humihingi ang bayan na patnubay ng Diyos tulad ng kanyang patnubay noong inilabas niya ang Israel mula sa Ehipto. Noon naranasan nila ang mga kababalaghan ng Diyos. Pinatunayan sa kanila noon na si Yahweh lang ang Diyos at wala nang iba. Naramdaman din nila noon ang katapatan ni Yahweh sa kanila. Ginawa niya ang kanyang sinabi at ipinagtanggol sila. Kaya ngayon, hinihiling ng bayan na ipamalas uli ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanila. Katapatan sa mga pangako na binitiwan niya mula pa noong panahon ni Abraham. Sa wakas, natauhan na rin ang bayan ng Israel na si Yahweh lang ang maaasahan. Ang nakakalungkot lang na madaling magbago ang kalooban ng bayan. Madali nilang makalimutan ang katapatan ng Diyos kapag nailigtas na sila sa kanilang problema. May isang bahaging ng dasal ng Israel na narinig natin na magandang bigyan ng pansin. Muli kang mahabag sa amin. Limutin mo na ang pagkakasala namin at ihagis sa kalaliman ng dagat. Ang larawan na ginamit ng propeta ay pagtatapon ng kasalanan natin sa ilalim ng dagat. Ang itinatapon ay talagang wala na. Kapag nasa ilalim na ng dagat, hindi na makukuha yan. Sa gayon, mayroon tayong term na ginagamit sa computer. Delete forever. Hindi lang itapon sa trash ang ating kasalanan, kundi i-delete forever. Talagang hindi na makukuha. Mawawala na ito. Ganito naman talaga magpatawad ang Diyos. Hindi niya babalikan pa ang kasalanan na kanyang pinatawad na. Hindi na ito isisisi pa sa atin. Ang Diyos ay hindi tulad natin. Tayo, hindi naman talaga natin nililimot ang pagkakasala sa atin. May mga panahon na hinahalungkat pa natin ito at ipinamumukha pa uli sa iba ang kasalanan na matagal lang pinagsisihan. Hindi ganyan ang Diyos. Sa Diyos, makakasimula uli tayo ng panibago. Talagang erase. Delete na forever. Itatapon na sa ilalim ng dagat anumang pagkakasala natin. Ibangon mo kami. Sana'y ibalik mo ang nawalang lakas at ang kaming mga lingkod mo at pupurihin ka ng taglay ang galak. Kaya ngayon, poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita,
iligtas kami sa dusa.